Okay. Hello, my dear Gemini. Hello, 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 hello. Welcome back sa ating channel. My name is RJ, your tarot card reader. At ang gagawin natin today is ang iyong first 15 days of December. This is from December 1 hanggang December 15, 2025. And this is a general reading. Okay? So, let's go tayo, my dear. So, ang ginawa ko, my dear, is pinaghiwalay-hiwalay ko yung, hindi ko ba alam kung nakatulong ba to or hindi, hindi ko, hindi ko alam kung nakatulong to or hindi nakatulong. Pero ang ginawa ko, my dear, is binago ko na naman yung reading natin. Ang ginawa ko is like pera, and then love life para sa mga single, and then love life para sa mga in a relationship or mga taken. Ganun ang ginawa ko. And tagdadalawang card lang siya para mabilis. And kung ano lang yung makukuha ko, my dear, yun lang. Ganon. Kasi para hindi tayo nagtatagal. Kasi nag-energy checking lang naman tayo. So, there's no need na magbabad talaga ako ng katagal-tagal sa reading. Okay? So, let's go tayo. Once again, ang reading na to is para sa ating mga my dear Gemini. Pasok. Gemini, sa area ng kanyang kaperahan, money and career. Tingnan natin, my dear Gemini. Gemini, money and career. Tingnan natin kung ano meron sa'yo. First 15 days of December. Nag-aangatan yung mga cards mo, dear. Okay, we have here the 7 of Wands. I hope gumagana yung aking noise cancellation kasi medyo maingay-ingay. Ayan. 7 of Wands is a very defensive na energy. Very protective, my dear, na card. Okay, makikita mo naman sa itsura ng ating 7 of Wands na actually nakatayo siya dyan sa ibabaw ng mundo. Okay? Nakatayo siya sa ibabaw ng mundo and parang meron siyang pinoprotektahan. Okay? Kung titingnan lang natin siya ngayon, titingnan na ba natin o kunin na natin isang card? Kunin na natin yung isang card para hindi tayo magtagal. Okay? Kunin na natin yung isang card para alam na natin kaagad kung ano yung eksena. Hindi na tayo magpaligoy-ligoy pa. Okay, Gemini, we have here the energy of the Queen of Wands. Okay, the unstoppable na energy. Ayan, igaganon ko siya kasi nagre-reflect yung ilaw pag ganyan. Okay. So, ang ganda nitong energy na to, my dear, kasi sinasabi, my dear, sa first 15 days of December, dadahan-dahanin ko, na although sabihin natin, yes, merong mga obstacles sa energy ng 7 of Wands over here, meron mga obstacle, meron mga, sabihin natin, mga balakid, or meron mga distraction, okay? Pero ito kasing energy na to, my dear, is very, yung energy na nilalabas ng dalawang card na to is very, ano siya, palaban. Okay, very palaban yung energy, very unstoppable. Kasi si Queen of Wands, yan ang maldita ko na card sa buong tarot. Okay, siya. So, unstoppable yan. So, there's a tendency, my dear, na kinakailangan mo to sa first 15 days of December na kinakailangan mong ipaglaban yung mga bagay na gusto mong mangyari sa usapin ng iyong money and career. Huwag mong hayaan, my dear Gemini, na parang sirain ng ibang tao or ng ibang energy yung iyong first 15 days of December, lalo na, my dear, sa area ng iyong money and career. Okay, tingnan natin kung anong kasama sa ilalim. We have here the 2 of Wands, okay? So, ang 2 of Wands is more on making decision. Dapat move forward ka lang. Pangit man itong sasabihin ko, my dear Gemini, pero there's a possibility na meron mga energy, let us just call it energy, sa paligid mo na gusto kang may stuck, na hindi ka makamove on or hindi ka makamove forward sa area ng iyong money and career. And bahala ka na, my dear, mag ano ng placement nito. Pwede ito nasa area ng family, nasa area ng relationship, nasa area ng friends, katrabaho. Pero, kasi si Queen of Wands kasi over here, ayan, si Queen of Wands kasi over here, my dear, marami ang galit dyan. Marami ang galit kay Queen of Wands because of, I think, nai-intimidate sa energy niya. So, posibleng may mga tao din na ma-intimidate, my dear, sa'yo. Pero, yung pinaka-overall na energy niya kasi, my dear Gemini, doon siya sa parang ayaw ka makaalis doon sa isang sitwasyon. Gusto lang na ma-stuck ka lang talaga doon sa kung ano yung drama, kung ano yung tension, kung ano yung nangyayari. Parang gusto nandoon ka lang. So, expected mo yan, and sinasabi ng card na to na kinakailangan mo maglagay ng
alam mo yung boundary or maging palaban, my dear, sa area ng iyong money and career. Okay? Don't let other people abuse you then, my dear, sa area ng money and career. Kasi posibleng maglabasan din tong mga tao na to, my dear, o itong mga energy na to sa first 15 days of December. Yung mapang-abuso, mapansamantala, yung mga ganon. Okay? Pero if meron ka mga bagay na gusto mong mangyari, tuloy mo siya, my dear. Develop this unstoppable na energy sa'yo, my dear. Protect your, actually not protect yourself protect your dreams. Protect yung mga bagay na gusto mong mangyari, okay? So, kasi naniniwala naman ako sa'yo, my dear, na kaya mo talagang protektahan ang sarili mo. Ganon. So, let's go tayo, my dear, sa area ng relationship, okay? Ng love para dun sa mga taken. Okay? Para sa mga single, kapit ka lang, my dear, kasi susunod ka dito. Para sa mga taken, okay? Para sa mga taken na Gemini, let me see, anong meron para sa mga taken na Gemini? Sa mga in a relationship na Gemini. Tingnan natin, we have here, wow, the Four of Wands. Okay, hintayin natin yung kasama niyan. Nag-acid reflux ako. Okay, bumabalik yung acid. Okay, we have here the, 4-4. Four of Wands, Four of Cups. Okay. Ang nakukuha ko dito, my dear, na message is actually maganda sa energy ng Four of Wands. I love it. Pagkakasundo, pagkakabate, maganda yung energy. Okay? Pagkakaayos, pagkakabate, ang ganda ng energy, maganda yung energy ng Four of Wands. Dito tayo sa Four of Cups. Kasi kung makikita mo, my dear, ang ating Four of Cups, medyo stuck siya. So, I think, my dear, ang first 15 days of December para sa area ng love or ng connection, okay, or ng relationship is, bahala ka na, my dear Gemini, ha? Kasi pwede din mag-resonate to sa although para sa mga in a relationship, para sa mga taken, pero pwede itong mag-resonate sa pamilya din. Pwede. Anyway, doon tayo mag-focus, my dear, sa energy. Ang nakukuha kasi dito sa energy ng Four of Cups is parang hindi ka maka-move on. May nangyari sa loob ng connection or sa loob ng relationship na hindi ka talaga maka-move on. May chance naman, my dear Gemini, na parang palambutin mo yung puso mo, patawarin mo, at para maging maayos lang ang lahat. Pero parang pakiramdam ko dito, my dear Gemini, medyo parang you are not ready. Ayoko sabihin na matigas ka or parang pero parang hindi ka pa ready. Kung ano man yung ginawa ng partner mo or kung ano man yung nangyari between the two of you, is hindi ka pa talaga okay. Hindi ka pa nakaka-move on and hindi ka pa ready na makipag-ayos. Okay. Pero there's a tendency ngayong first 15 days of December na may mga magre-reach out, may mga magsusorry, mayroong manghihingi ng mga closure. Pero I think, my dear Gemini, hindi ka pa ready para doon. Hindi ka pa talaga ready. Okay? Nandun ka sa moment na sinasabi ng first 15 days of December na it's time for you to let go. It's time for you to release that energy. Pero ikaw, nandun ka sa moment na ayaw. Parang hindi mag-sink in sa'yo. Nakapokus ka pa rin dun sa 3 cups sa baba. Which is kung ano yung nangyari sa inyong dalawa. Okay? Once again, pwede itong mag-resonate sa mga kapamilya mo. Kasi, connection. Okay? Pwede itong mag-resonate sa kapamilya mo. Okay? Pero, yun. Move forward tayo. Move on. Next tayo, my dears, para sa mga single. Para sa mga single na Gemini out there. We have here the energy of the Six of Swords. Okay? Move forward. Okay, nag-move forward yan, pero mabigat yung pag-move forward niya. Okay, mabigat siya. So, tingnan natin. Let me see, mga single na Gemini. Single na Gemini, we have here the Queen of Pentacles. Okay, si Queen of Pentacles is more on Wheel of Fortune. Hindi ko nakita kung ano nasa ilalim kanina kasi nag-focus na lang talaga ako. Anyway, nangyari na.
the Six of Sword. Ang Six of Sword kasi is moving forward yan na energy, maganda, pero medyo mabagal. Queen of Pentacles is more on troubleshooting. Actually, yun ang tingin ko kay Queen of Pentacles. Talaga siya yung typical, my dear, na talaga maparaan, madiskarte. So, nakukuha ko dito, my dear, na maski may pinagdadaanan ka, kahit mabigat, kahit mahirap, kinakaya mo yung sitwasyon. Para sa mga single na Gemini out there, there's a possibility na susubok ka ulit. Magta-try ka ulit. Hindi ko lang to kino-close sa relationship lang. Posibleng sa ibang mga, alam mo yon, sa mga ibang area of responsibility din ng buhay mo. Kasi may Wheel of Fortune. Okay? May Wheel of Fortune sa ilalim. Susubok ka ulit, magta-try ka ulit, pero may bigat sa area na to. Okay? May bigat sa area na to. Mabigat, hindi magiging madali. For some of you is, there's a tendency na baka merong mga senaryo, may mga eksena sa buhay ninyo na parang hanggang ngayon dala-dala pa rin ninyo. Kahit saan man yan, kahit saan man yung placement, sa relationship man, sa family man, pero nandun pa rin yung kirot, nandun pa rin yung sakit, nandun pa rin. Nararamdaman ko nandun pa rin yung bigat, nandun pa rin yung pagdadalamhati, nandun pa rin. Disappointment, nandun pa rin. Ang kagandahan lang sa card na to is, you show up. Every day, you wake up and you show up. Ibig sabihin, araw-araw bumabangon ka sa kabila ng sakit na nararamdaman mo. Okay? Sa kabila nung nangyayari sa'yo, you still wake up and, 'di ba, do your thing. So, medyo mabigat to, my dear. Medyo mabigat kasi meron kang dala-dala inside you. For some of you is siguro nagtitimpe. For some of you is siguro maraming gustong sabihin, maraming gustong i-express. Pero, mas pinipili mo na lang sigurong manahimik at solusyonan na lang yung mga bagay or ayusin na lang yung mga bagay ng mag-isa. Yun ang nakukuha ko dito, my dear. Kinakaya mo yung sitwasyon. Okay? So, my dear Gemini, yan ang nakolect natin na energy para sa yung first 15 days of December. Somehow, my dear, kung nagustuhan mo ang ating reading, don't forget na mag-subscribe. Pakiclick here ang notification bell para ma-update ka every time na meron tayong mga bagong upload. And please like, please share, please comment sa lahat po ng ating mga videos. Once again, my name is RJ, also known as Apo J. Maraming salamat po. And until next time, bye-bye. Thank you, my dear.